Sa puntong ito, makakapanayam natin si Police Senior Superintendent Mario Buyukan, kaugnay ng pagtakas ng mga bilanggo sa Jolo Detention Cell. Magandang tanghali po, si Jun Veneracion po ito sa Balitang Hali, sir. Magandang hapon din po dyan. Unang-una po, paano po nakatakas yung mga bilanggo? Nag-sneak out po sila doon sa kulungan, doon po sa detention cell ng Municipal Police Station ng Jolo. Nakat nila yung mga bars at WRs. Ongoing po yung investigation how it turned out to be that way, na naputol nila yung mga bakal and they sneaked out, jumped out from the second floor going to the roof. So doon nagkahabulan. Ilan po ito lahat, sir? Actually, ang naka-push-lit is 14. Okay. Out of 32 po ang inmates natin, which is overcrowded itong ating detention cell. Opo. So, yun, laging maingay, laging magulo. Most likely, doon din nila siguro sinamantala yung pagputol ng mga bakal na yon, hindi masyadong namamalayan. Okay. So, they sneaked out. 14 ang nakapush-lit. And then, during that first operation, 4 ang na-recover natin. 3 ang patay, saka 1 ang wounded na na-recaptured. So, we're still pursuing as of this time yung 10 na remaining na at large. Ano po yung mga profile nito mga at-large na ito, sir? Hello? Ano po? Hello? Ano po mga profile nito mga at-large na ito, sir? Mostly po sa drugs. And then, yung iba, associated in some way. Medyo associated sila sa mga ibang lawless elements katulad ng mga UTG ng ASG, yung Urban Terrorist Group ng ASG. Medyo associated doon yung iba. Although, ang kaso nila is more on possession of firearms and explosive. Tapos yung iba, karamihan drugs. Ito po yung mga nakuhuhuli natin. Ito yung lagi natin mga nahuhuli tungkol dito sa double barrel. Paano po nangyaring napatay yung iba sa mga nakatakas? Nagkahabulan, ganon. And then, during the pursuit, yung mga tropa, ganyan, isa pa yon sa mga kinukuhanan namin ng mga detalye at saka investigation. Ito po bang mga at-large ay armed and dangerous? Paano nyo po i-describe itong mga at-large? Considerably, once they went to the, pagka nakalabas na yan, most likely yan, madali sila mag-armas. Because they have their association. Associated sila sa kung ano-anong lawless elements. So, madali lang sa kanila ang access sa armas. Okay, maraming salamat po, Senior Superintendent Mario Buyukan, Provincial Director ng Sulu PNP.